Halina at magbalik tanaw tayo sa ating mga naging gawain dito sa ating SONA sa loob ng nakalipas na 2 buwan sa taong ito. August 31 ay nagkaroon tayo ng Workers and Officers Workshop na ginanap dito sa lokal ng Digos na dinaluhan ng mga opisyales dito sa ating SONA at ng mga manggagawang nakadistino rito. Layunin ng workshop na ito ay upang lalo pang mapalakas ang pwersa ng sama-samang pagtuwang sa gawain ng Diyos sa ating dako at dagdag kaalaman na din upang magamit sa pangunguna sa mga kapatid. Nagpa-unlock din sa gabing yaon ang ating OIC ng ating dibisyon na si kapatid na Dennis Kasipagan, kasama ang ating district servant na si kapatid na Boyet Bernardo at ilan sa ating mga zone servant dito sa ating distrito. Bakas sa mga mukha ng mga kapatid ang kasiyahan na makita ng mukhaan ang mga namamahala sa ating dibisyon. Sa kasalukuyan, sa awa at tulong ng Diyos ay patuloy na lumalawak ang pagpapalaganap ng katwiran ng Diyos dito sa ating dako, sa sama-samang pagtuwang at pagmamalasakit ng mga kapatid sa ating mga gawain dito sa ating SONA. Kamakailan lang ay nagbautismo si kapatid na Tobias sa dako ng Digos Provincial Jail na idinaos noong September 15 na may 11 mga bagong kapatid dito. Sa kabuuan ay may mga kapatid na tayo sa dakong ito na may bilang na 17 at kasunod naman nito ay ang bautismo na naganap sa Davao City noong ika-21 ng Setyembre na kung saan 8 ang nabautismuhan na mula sa ating SONA. Samantalang, ongoing naman ang ating mass indoctrination sa iba't ibang lokal sa ating SONA. Kamakailan lang ay nakapagdaos tayo ng ating tanging pulong panalangin sa lokal ng Digos sa pangunguna ng ating OIC na si kapatid na Dino Hilario upang lalo pang mapag-usapan ang lalo pang ikasusulong at ikasisigla ng gawain sa ating dako. Sa kabila ng mga pagsubok sa ating mga paglilingkod, ay masisigla ang mga kapatid sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at pagsuporta sa mga gawain dito sa ating SONA. At sa araw na ito ay dumating na nga ang ating pinakaasam-asam na araw ng pagpapasalamat ng buong bayan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pag-iingat sa atin, lalo na sa kanyang mga kaloob na di masayo. Nagagalak ang aming mga kalooban sa kabila ng ating mga pagkukulang ay patuloy niyang ibinubuhos ang kanyang mga pagpapala sa ating mga magkakapatid. To God be the glory.